Isang katungkulan ang maglingkod sa Diyos sa ilalim ng kautusan at isang kagalakan naman sa ilalim ng pag-ibig. Ako po si Joy Cordova Castillo ng Jesus the Good Shepherd Methodist Church dito po sa Munting Batangas, Balanga City. Isang kagalakan po na maging kabahagi ako ng ministeryong ito ng ating iglesia. Kumusta ka na ba, kapatid? Kumusta pa ang iyong mga hinaharap na iba't ibang sitwasyon sa bawat araw? Marahil ay nagkatanong ka na rin, kailan ba matatapos ang sunod-sunod na suliraning ito? Kailan ba tayo babalik sa normal? O ito na nga ba ang new normal? Marahil ang iba sa atin ay nakaranas na rin ng depression, ng sobrang stress, sobrang pag-iisip dahil sa iba't ibang suliranin na ating kinakaharap sa ngayon. Nakakapagod, nakakapanghina, nakakapanglumo. Pero kapatid, may pag-asa. May pag-asa. May pag-asang hatid ang ating Panginoon. Kailangan lang natin gawin, tayo ay kumapit, tayo ay manangan sa Kanya. Ang sabi ng Hebreo, Kapitulo 10, talatang 23, magpakalatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tayo'y manalangin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan aming Panginoon na kami ay muling magsasama-sama sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kasihan mo po ito ng iyong banal na Espiritu upang patuloy na maging kalakasan ng aming mga pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. May mga pagkakataon na kapag ikaw ay nanonood ng balita, samot-saring mga sitwasyon na kinakaharap hindi lamang ng ating bansa kundi ng buong mundo ang makikita natin. At ito lamang nakaraan, sunod-sunod na pagbaha ang naranasan ng ating bansa. Marami tayong mga kababayan ang hindi lamang nawalan ng kanilang mga tahanan, kundi pati ng kanilang mga kapamilya at ng kanilang kabuhayan. Minsan, habang nanonood ako ng balita, ay merong isang ini-interview ang newscaster na isang lalaki. Nawalan ng bahay, nawalan din ng kanyang ikabubuhay. Ang tanong ng newscaster, paano na po kayo ngayon? Ang sagot ng lalaki, tuloy lang, nandiyan pa ang Diyos. Kaya kapatid, tuloy lang, nandiyan pa ang Diyos. Ano ang kailangan nating gawin upang ang ating pag-asang ito ay manatiling ating kinakapitan? Una, manangan tayo sa Kanyang pag-ibig. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Roma, Kapitulo 5, talatang 5. Gaano man kabigat ang iyong sitwasyon ngayon, gaano man karami ang iba't ibang suliranin na kinakaharap mo sa ngayon, yayakapin ka ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi natatapos, ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. At hindi ito natapos doon sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang pagkabuhay na maguli, kundi ito ay araw-araw na ipinaparanas ng Diyos sa atin. Manangan tayo sa kanyang pag-ibig. Manangan tayo sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ikalawa, manangan tayo sa kanyang patnubay. Isaiah, Kapitulo 58, talatang 11, at akong si Yahweh ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng
agos ng tubig. Anuman ang mga sigalot, anuman ang mga sitwasyon o pangyayari ng buhay natin sa ngayon, itutulong sa atin ng Diyos ang paraan upang mapagtagumpayan natin ang mga ito. Siya ang magiging gabay natin upang tayo ay patuloy na dumaan ng may karatagan sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Gagabayan ka ng Diyos, aalalayan ka ng Diyos. Manangan lang tayo sa Kanyang patnubay. Ngayon din, sabi sa Jeremias Kapitulo 29, talatang 11, Ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Manangan tayo sa Kanyang panukala. Kung pinapayagan man ng Diyos ang iba't ibang mga problema na ating kinakaharap ngayon, hindi plano ng Diyos na tayo manatiling doon sa mga problema o sa bawat mabibigat na sitwasyon na ating kinakaharap. Kundi ito ay proseso ng Diyos upang lalo nating makilala ang Kanyang kadakilaan, upang lalo tayong lumapit sa Kanyang paanan, upang lalo nating palalimin ang ating ugnayan sa Kanya. Manangan tayo sa Kanyang panukala. Mayroong gagawin ang Diyos. Meron siyang plano para sa ating buhay. Meron siyang gagawin sa ating mga pananampalataya kung bakit ito ay ating nararanasan. Ito ay Kanyang palatalin, ito ay Kanyang dadalisayin. Kaapat, nagsabi sa Deuteronomio, Kapitulo 31, talatang 6, Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Ito ang kailangan nating sandigan. Manangan tayo sa Kanyang pangako. Kapag ang Diyos ang nangako, Siya ay tapat. Kaya anuman ang ating dinaraanan ngayon, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pagkakalooban niya tayo ng karunungan upang mapagtagumpayan natin ang ating mga hinaharap na sitwasyon. At ikalima, manangan tayo sa pag-asa na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Ano ba ang pag-asang itong ibinibigay sa atin ng Diyos? Ang pag-asang ito ay may kalakip na pag-ibig na hindi nagmamaliw, pag-ibig na hindi natatapos, pag-ibig na laging handang magmahal at umalalay sa bawat isa sa atin. Ang pag-asang ito ang siya ding umaalalay sa ating mga kahinaan. Kapag nanghihina ka na, alalahanin mo ang pag-asang inihandog sa atin ng Diyos. Ito ang aalalay sa iyo upang patuloy kang maging malakas sa gitna ng iyong kahinaan. Ito rin ang gagabay sa atin sa daan na ating tatahakin, sa tamang daan na ating dapat puntahan upang lalo natin mapagtagumpayan ang bawat sitwasyong ito. Ito ang aakay sa atin sa kapahingahan. Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Sasamahan tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, at aabutin tayo sa oras ng kagipitan, sa oras na tayo ay nahihirapan. Kaya kapatid, manangan tayo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-asang ito ay ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas niya ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad,
ngunit hindi mapapagod. Maaaring mabigat o mahirap ang iyong kalagayan sa panahon na ito. Narito ang mabuting balita. May pag-asang hatid ang ating Panginoon na ang lahat ng ito ay mapapagtagumpayan natin sa takdang panahon. Manangan lang tayo sa pag-asang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kapatid, dalangin ko na anuman ang ating sitwasyon sa panahon na ito, manangan lamang tayo sa ating Panginoon na siyang patuloy na magkakaloob sa atin ng pagkatagumpay para harapin natin ang bawat sitwasyon ng ating buhay. Sa Diyos ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, filled with the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here is the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Buried in the ground, His body lay. Light of the world by darkness slain. Bursting forth His glorious day. Out from the grave He rose again. And as He stands in victory, His curse has lost its grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood